Isang Pilipinang nurse na positibo sa nakahahawang sakit na MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ang nakauwi sa Pilipinas mula sa Saudi Arabia. Kasalukuyan siya ngayong nagpapagaling at naka-isolate sa isang ospital sa Davao City. Nagnegatibo naman sa sakit ang isa pang nurse na kasama niyang umuwi. Naninindigan naman ang Bureau of Quarantine sa Ninoy Aquino International Airport na hindi sila nagkulang sa pag-screen ng mga dumarating na pasahero. Live mula sa NAIA, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, tama ka, no? Dahil nagpositibo ang isang nurse na nanggaling sa Saudi Arabia sa MERS-CoV virus, nanindigan ng mga taga-Bureau of Quarantine na hindi naman sila nagkulang sa kanilang trabaho dito sa paliparan. Sa ngayon, ang importante daw, matukoy at matunton yung mga pasaherong nakasabay sa eroplano nitong Pilipinang ito para maipatupad ang mga dapat na aksyon sa kanila kaugnay nga nitong pagkakaroon ng isang positibong kaso ng MERS-CoV dito sa ating bansa. As of now, we can still claim that the Philippines is MERS coronavirus free. Ito ang mabilis na pagsisiguro ng Department of Health kasunod ng balitang isang Pilipinang health worker na pinangalanang Nurse AP ang nagpositibo sa MERS-CoV at nakauwi sa Pilipinas mula sa Dammam, Saudi Arabia. Ayon sa DOH, hindi pwedeng sabihing may MERS-CoV na sa bansa dahil nakontrol daw agad ang sitwasyon at nakuha niya naman ang virus sa Saudi at hindi sa Pilipinas. Kailan pwede silang makount na case ng Pilipinas if ever positive? Kung talagang para bang case that was gotten nung narito sila sa Philippines. Kasama raw ni Nurse AP na umuwi sa Pilipinas noong August 29 ang isa pang health worker na si Nurse CB. B stayed with A August 29 and August 30. She left for Jensan August 31. So she stayed for 2 nights, 2 days. Ayon sa Nurse CB, bago umuwi ay nagpa-check up na si Nurse AP sa Dammam, pero bago pa lumabas ang resulta ay nakauwi na sila sa Pilipinas. Pero alas 6 ng umaga kahapon, ibinalita raw ng supervisor sa ospital sa Dammam na positibo sa MERS-CoV si Nurse AP. Kaya ipinagbigay alam ito agad ni Nurse CB sa DOH. Sa ngayon ay nasa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang pasyente para i-quarantine. Isinailalim din siya sa confirmatory testing para matiyak ang findings. Nag-negative na rin sa MERS-CoV si Nurse CB na ilang araw na kasama ng pasyente. Minomonitor na ang 249 na pasaherong nakasakay ng dalawang nurse mula Saudi. At tinutunto naman ng 143 pasaherong nakasama ni Nurse AP sa flight niya patungong General Santos City. The chance of being infected, lalong-lalo na yung mga kasama sa aeroplano, although possible, is very slim. Tanong ngayon ng marami, paano nakalusot sa NAIA ang MERS-CoV positive na Pinay? Pagtatanggol ng Bureau of Quarantine, wala silang pagkukulang. Wala naman daw kasi idineklarang sintomas si Nurse AP at hindi rin ito nagdeklara ng mataas na temperatura sa thermal scanner. Dalawang klase yon. Yung isa doon yung may mga sintomas na dumadaan at maaring yung dumadaan din ay yung walang sintomas. Incidentally, yung sinasabing case under observation na nabanggit yata ni Secretary, yan yung dumaan na walang sintomas. Dapat din daw ay idineklara ni Nurse AP na nagpa-check up na siya sa Saudi, ngunit hindi pa nakukuha ang resulta. Kataon na umuwi sila, gaya na naman yung dati ma'am, di ba? Yung nagpa-test sila doon tapos hindi nila kinuha yung resulta. Kasunod nito, magdadagdag na raw ng medical personnel sa NAIA at balak ding bumili ng mga bagong thermal scanner. Ang kaso, 2 hanggang 14 na araw ang incubation period ng MERS, kaya maaaring mayroon ka ng virus pero hindi ka pa muna nagpapakita ng sintomas, kaya madali kang makakalusot sa thermal scanner. Ang MERS ay sakit na unang naitala sa Middle East at may pagkakapareho sa SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring mula sa mga camel ang coronavirus, ilang dalubhasa na rin ang nagsabing maaaring na ipapasa ito sa tao dahil sa close contact sa mga camel o di kaya sa pag-inom ng gatas ng camel o pagkain ng karne ng camel. Pero sa paglipas ng panahon, napatunayan na rin maaaring maipasa ito ng tao sa tao. Ayon sa DOH, maaaring na ipapasa raw ito sa pamamagitan ng laway o iba pang droplet mula katawan.
Inilabas din kamakailan ng isang pag-aaral mula sa University of Bonn Medical Center sa Germany na hindi ito basta-basta may papasa sa ordinaryong contact lang, halimbawa sa interaksyon sa loob ng tahanan. Marami sa mga nag-positive sa MERS-CoV ay yung mga health worker o nurse na maaaring lubos na na-expose sa virus sa ospital. Ang mga sintomas ng MERS ay lagnat, ubo, hirap sa paghinga at diarrhea. 3 sa kada 10 nahahawahan nito ang namamatay. Sa ngayon, Jessica, ang pinagbubuti at pinag-iibayo ng mga tauhan ng Bureau of Quarantine at ng Department of Health ay ang pagtukoy doon sa mga pasaherong posibleng nakasabay nitong Pilipinang ito para maisilalim sila sa mga pagsusuri sa mga pagamutan sa ating bansa. Jessica. Susan, clarification, August 31 ang naging biyahe nitong pasyente from Manila to Jensan, tama ba? Well, yun ang sinasabi, kasi dumating siya dito from Saudi Arabia noong August 29 at nagpalipas lang ng isang gabi, sabi diyan sa Bulacan, and then lumipad na siya patungo ng General Santos City. Jessica. Itong naka-quarantine ngayon sa Davao City, ang sabi ba ng DOH, maayos yung protocol naman na in-observe kasi naalala natin yung ditong sa outbreak ng Ebola sa Amerika, grabe yung ginawa nilang pag-quarantine mula ibinahe yung dalawa nilang missionary doctors from Africa dinala sa Amerika. Talaga may special na eroplano, sa loob ng eroplano meron pang parang capsule, paglabas talagang iba yung mga damit nila, nakasuit sila, tapos talagang quarantine na quarantine dito. Kaya may ganun tayong protocol, Susan? Tama ka dyan, Jessica. Kanina kasi kausap ko sina Dr. Labella dito sa Bureau of Quarantine nga ng NAIA, At sinabi niya na talaga sinunod naman yung mga protocol para dalhin sa ospital, At yung pinagdala sa kanyang ospital diyan sa Davao City ay talaga merong merong mga gamit diyan, may mga equipment para doon sa pagtingin sa ganitong klase ng sakit gaya ng MERS-CoV. So, kumbaga hindi siya dinala doon sa mga pangkaraniwan o ordinaryong ospital na walang kakayahan para sumuri sa ganitong klase ng karamdaman. So, meron tayo sa Visayas, meron sa Mindanao, at yung sa Mindanao nga ay yung diyan sa Davao, at meron din tayo siyempre dito sa Metro Manila. Jessica. At ang nasa balita rin, pati yung asawa daw nitong nurse naka-quarantine na rin. Tama ba, Susan? Well, ganun kasi daw ang kakailanganin, Jessica, siyempre yung immediate family na talaga nagkaroon siya ng contact, lalo na nung lumabas na yung resulta doon sa Saudi na sinasabing positibo. So, dapat parang i-double check. Pero siyempre, yung mga taong nagkaroon siya ng close contact, lalo na yung miyembro ng kanyang pamilya na siyempre lagi niya kasama, yun talaga ang mas unang dapat na pagtuunan ng pansin kung kailangan i-quarantine. Dahil gaya nga nung sinabi ko kanina, Jessica, pati yung mga pasaherong nakasabay nitong medical worker na ito, tinetrace na ngayon dahil hanggat maaari dapat sumailalim sila sa mga pagsusuri para maging matiyak kung sila ay ligtas dito sa naturang virus na nakapasok nga dito sa Pilipinas, Jessica. Oo, kasi base sa mga naging karanasan natin in the past at base rin sa nakikita natin dito sa Ebola outbreak, mas maganda talagang maging proactive. Hindi naman sa gusto nating manakot lang, for the sake of nananakot lang. Kasi mas maganda talaga na mas proactive ang response dahil nga sa bilis ng pagkalat ng kung ano-anong mga virus at mga sakit ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas mabuti na yun, nakakasiguro. Yes, Jessica, alam mo kanina, kausap ko si Dr. Lyndon Liso yun. So, sinabi ko, paano mo ba hindi mo kasi pwedeng puwersahin o pilitin yung mga dumarating na pasahero sa pagdedeklara dahil kung wala naman daw talaga silang nararamdaman dahil nga meron itong tinatawag na incubation period. So, sabi lang ni Dr. Lyndon Liso, maging tapat lang sana yung mga dumarating na pasahero. Gaya itong hawak ko na ito, Jessica, itong yellow paper na ito, yung health declaration checklist, na binibigay sa mga pasahero ng gagaling abroad. May nakalagay dito na isulat mo yung telephone number mo, yung address. So, yung iba daw kasi naglalagay ng telephone number abroad. Kung nasa Pilipinas ka, siyempre, dapat yung number mo dito. Titigilan ka, may mga number. Kasi meron daw sila may experience na tinatawagan nila, hindi ba nila makontak. Yung address, halimbawa kung saan ka titigil, halimbawa nasa Quezon City ka pupunta, huwag mo naman ilagay doon na Quezon City lang. At least, ilagay mo yung barangay para naman kung dumating yung pagkakataon na kailangan silang i-trace, dahil may mga ganitong pangyayari nga, magiging madali na rin para sa ating mga ahensya ng gobyerno na ang layunin lang naman ay mailigtas sila sa maaari pa maging kapahamakan o panganib kung meron nga mga ganitong kaso na
matutuklasan doon sa mga dumarating na pasahero, Jessica? Ako, kahapon dumaan ako sa NAIA 2 kasi galing akong biyahe. Yun nga, merong mga ganyan. Kaya pala kahapon, Susan, napakaraming tao dun sa quarantine area ng NAIA. Kasi nga pala, parang sabi ko, unusual ito na biglang ang dami-dami. Kasi alam natin, minsan isa, dalawa lang yung nagbabantay doon. Pero kahapon, medyo marami sila kasi nga pala may isang Pinay nurse na nakitaan ng positibong resulta dito sa MERS-CoV sa Saudi, nung nanggaling siya ng Saudi. Pero alam mo, maganda siguro, masuggest ko lang kasi in-announce yan sa eroplano pa lang na kailangan fill upan yung yellow form. Dapat siguro sabihin din nila na maingat sa pag-fill up, yung medyo accurate information, kompleto. Kasi napansin ko rin kahapon sa NAIA 2, nung pagdaan ko doon, ang dami pang mga pasahero nagkukumpulan doon kasi nga siguro hindi tama yung pagkaka-fill out nila ng kanilang yellow form. Oo, alam mo naman, Jessica, minsan may tendency tayo na pag nagmamadali na, yung mga number na ilalagay mo, mararumble-rumble mo. So, pagka kailangan ka nga na mai-contact, ay medyo mahihirapan yung ating mga nasa gobyerno, lalo na guide dito sa Department of Health at saka sa Bureau of Quarantine. So, konting tiyaga lamang dahil ito naman po ay para na rin sa kabutihan natin, sa kapakanan natin, para kung dumating nga yung mga ganitong pagkakataon, maging madali naman po yung paghahanap. Gaya ngayon, Jessica, alam mo, sabi nitong Bureau of Quarantine, kalahati pa lang ng mga binanggit na bilang ng pasahero ang natitrace nila. So tuloy-tuloy pa yung contact tracing at importante maisagawa daw ito, lalo pa nga at sinasabi kong positibo na nga sa MERS-CoV itong medical worker na ito, maisagawa yung mga pagsusuri sa kanila kung saan man sila naroroon hanggang sa mga oras na ito. Jessica. Mabuti pa, iulitin natin yung announcement. Kung kayo po ay bumiyahe from Manila to General Santos City noong August 31, at yung biyahe naman from Saudi, kailan, Susan? Saudi to Manila, August 29, tama ba? No, dumating sila, tama, dumating sila dito sa Manila noong August 29. Friday yon, Jessica. Yun, mabuti ho, makipag-ugnayan po kayo sa ating Department of Health dahil may tinitrace po silang listahan ng mga pasahero dahil nga po may isang kababayan tayong nurse na galing Saudi na nagpositibo sa MERS-CoV o yung pong sakit o yung virus na nanggaling po sa mga camel sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.